Even Jesus was unable to change his past. Kahit ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, may mga bagay na hindi niya nabago. Ikalawa, hindi niya mababago. Tayo din, may mga bagay na hindi natin pwedeng baguhin. Bagamat pwede mo yang mahalin, pwede mo yang ikagalit, nasa iyo yan. Pero ang hamon ay dapat kaya mong tanggapin. Tanggap ni Jesus ang kanya mga kamag-anak noon. Merong magnanakaw, merong prostitute, hindi niya binago, hindi niya pinagkaila. You need to accept it. You did not change it. You cannot change it. Even his relatives, he did not change. Hindi niya binago ang sarili niyang kamag-anak kahit ayaw maniwala sa kanya. Because they failed to believe in him, he can only perform little miracles. Pinilit ba niya? Hindi niya pinilit. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, today I encourage you to accept your past. Ano ang hindi nyo kayang tanggapin? O ayaw nyong tanggapin? Di po ba, no? Minsan nagsabi ako tungkol sa mga anak na walang galang sa magulang. If you disrespect your parents, if you disrespect your mother, you are the one denying yourselves a blessing. Pag inalis mo ang paggalang mo sa iyong mga magulang, ikaw mismo nag-aalis ng biyaya sa iyong sarili. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi niya, honor your mother and father. And those who honor their mother and father will have long life. Hindi na mababago yun. There was no precondition that your mother and father is good. Sinabi bang igalang mo dahil sila ay mabuti? Hindi. It's the law. At sino man na nagmamahal sa kanyang magulang, sa kanyang ina, ay nag-iipon para sa kanyang kinabukasan. Sa madalit sabi, hindi ka maghihikahos. You will not be poor if you love your mother. If you love your father, at sino man nagmamahal sa kanyang ama, ay parang nagbabayad na ng kanyang pagkakautang. Your sins will be forgiven if you love your father. May nag-react. Sabi niya, sana naman, Father, mag-homily ka rin doon sa mga masasamang magulang. Hindi lang doon sa tungkol sa masasamang anak. Alam po ninyo, hindi na natin mababago ang ating mga magulang. Walang sino man sa atin ang kayang baguhin ang sino mang magulang. You have to accept your mother and father. They are a product of their own experiences. Hindi nyo sila mababago. Hinubog sila ng sarili nilang karanasan. The way they relate to the world is based on their experiences. Pero Father, may mga magulang na konsentidor kaya ang kanilang mga anak ay masasama. Pero bakit ba naging konsentidor ang magulang? Kasi napaniwala sila ng kanilang mga anak. Napaniwala sila ng kanilang mga anak. Kinukonsinti ka ng iyong ina dahil napaniwala mo siya na tama ang iyong ginagawa. Kaya kinakampihan ka niya. Nakukuha po niya, dala ng pagmamahal ng ina sa anak, nagoyo mo. Mga minamahal na mga kapatid, we are a product of our experiences. You cannot change your boss. Namamasukan ka, hindi mo mababago ang iyong supervisor. Natural, supervisor mo yun di ba? Kung ikaw ang supervisor, hindi. Namamasukan ka. Hindi mo tungkulin na baguhin ang iyong supervisor. Ayusin mo ang iyong trabaho. Nag-asawa ka, package deal. Pinakasalan mo ang asawa mo, ang package deal, kasama ang biyanan. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw lang ang pwede kong mahalin. Yung biyanan ko hindi. Ay, excuse me, package deal. Kahit kailan, hindi ka magkakaasawa na wala kang biyanan. Meron ba sa inyong may asawang walang biyanan? Wala. Hindi yan magiging tao kung wala kang biyanan. Mapapag-usapan yung mag-asawa ang buhay ninyo, pero yung biyanan mo, hindi mo yan mababago. Kaya pag ikaw ay nag-asawa, tingnan mo ang biyanan mo. Kaya mo ba yan? Tingnan mo mga kapatid ng asawa mo. Kaya mo ba yan? Di po ba? Ano? Ganon din ang mapapangasawa mo. Tinitingnan ka rin niya. Tinitingnan rin niya ang magulang mo. Kaya ba niya? Package deal. There are things we cannot change. Dahil pinipilit nating baguhin ang mga bagay na gusto nating baguhin, nagiging miserable ang ating buhay. Learn to accept. Ganyan ka na talaga. Sabi nung isa, Father, yan yung mga BFF ko. Sabi ko, wow, ang dami mong BFF, di ba? Tapos, bago ko mapag-comment, sabi niya,
Opo, ang ibig sabihin po ng BFF, Father, below 5 feet. Anong palagi ko sinasabi sa inyo? I travel most of the time because I am the president of Catholic Travel. I bring pilgrims. Anong problema ko? Matangkad ako. Alam nyo naman ang upuan sa eroplano, ha? Sikip. At ang palagi kong kwento dyan, yung meron kang nakakasabay ng BFF, hindi niya talaga abot yung lalagyan ng luggage. So mag-o-offer ka, ako na po. Oh. At sabi niya, oo, nakakaingit ka naman, ang tangkad mo. Ngayon lumilipad na kami. Sayad ang tuhod ko sa sandalan ng nasa harapan. Siya, hindi niya abot ang sahig. Nakukuya-kuya ko siyang ganyan. Sabi ko sa kanya, nakakaingit ka naman. May kanya-kanyang biyaya. Learn to accept the things you cannot change and see the blessing that comes with it. Because we fail to accept, we fail to see the blessing. Ang tinitingnan lang natin yung wala ako. At dahil hindi mo nakita ang meron ka, hindi mo nakikita ang biyaya na kasama dyan. You cannot have everything, my brothers and sisters. But the failure to accept is the reason why many of us is unhappy. Kung tanggap mo, di ba? Oh, and because of that, then you can try to change the things you can. I cannot change my diabetes. Yan lang ang pamana ng magulang ko. At least diabetes lang, walang hypertension, di ba ba? No? Because I cannot change my diabetes, I can change what I can eat. I don't complain. Why? I have accepted it. Hindi yung reklamo ka ng reklamo kung anong kakainin mo, anong hindi mo pwedeng kainin. Stop changing your wife. Stop changing your husband. Pinakasalan mo na yan, tapos na yan. Yung anak mo, hindi mo yan mababago. Tanggapin mo. You can only influence your children because change is a personal choice. Don't forget that. Change is a personal choice. If people change, it's because they have chosen to change. My dear friends, my brothers and sisters, even God has decided not to change you, but to accept and love you for who you are. Kung ang Diyos nga, tanggap ka sa mga bagay na ayaw mo sa iyong sarili. Ano sabi ng Diyos sa iyo? You are wonderfully made. So learn to look at yourselves in the mirror and say, regardless of my complaint, I am wonderfully made. There are things you cannot change. Is learn to accept the things you cannot change. The courage to change the things you can, and the wisdom to know the difference. Amen.